Tinatayang aabot sa 4,000 pamilya ang nawalan ng tirahan sa nangyaring sunog sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Ayon po sa mga residente, ilang beses na silang nasunugan pero ito daw ang pinakamalalang insidente ng sunog na nangyari sa kanilang barangay. Aircon lang na within 24 hours na tumatakbo. Umalis yung may-ari, iniwanan. Sumisiklab na po yung sunog, malaki na talaga. Akala nga namin, stop na dito. Adi nagkaroon talaga ng malaking sunog. Gabi ng March 6. Ang payapang pamumuhay sa Nia Road sa Barangay Pinyahan sa Quezon City ay nabulabog ng isang malagim na insidente. Nasa trabaho po kasi kami nung sir. Bali, yung asawa ko po, tsaka yung nanay ko, tumatawag po sa amin, wala po kami kaalam-alam nun eh. Ngayon po, nung nasagot po namin yung tawag, ayun na po, sumisiklab na po yung sunog, malaki na talaga. Hindi na po namin alam kung ano na po nangyari sa mga namin. Hinahanap na lang po namin sila doon ng tatay ko kasi magkasama po kami tatay ko sa trabaho eh. Pagdating po namin talagang yung apoy, malakas na eh. Kuya, bahay mo kuya. Alin po? Sunog din. Ano nangyari? Ito po sa nanay, sa kapatid ko nanay ko. Ako, sunog talaga lahat Ilan po kayong pamilya dito? Anim. Tapos? Sa bawat sunog na nangyayari, madalas nating tinatanong saan nagsimula at ano ang sanhi. Pero sa lawak ng pinsala, kung saan mahigit 4,000 pamilya ang nawalan ng masisilungan, ang mas mahalagang tanong ay paano natin ito mapipigilan. Ilang sunog na po nangyari dito. Sa tuwing masusunog po ito, nandito kami. Sanay na kung ano po, sanay naman po kami, kaya lang ito ang pinakamalalang sunog na nangyari. Alam nyo, madalas nating naririnig yung ingat kayo sa sunog. Pero dito sa Nia Road, makikita mo yung lupit ng domino effect. Kahit ikaw na yung pinakamaingat na tao sa mundo, kung yung kapitbahay mo ay pabaya, damay ka. Saan ka nung kuya? Dito mismo, patulog na nga kami dito eh. Oo. Patulog na. Sigawan na sunog eh. Tapos? Yun. Tingnan namin, meron nga. Tinampas kami. Nagakot na kami. Yung na namin bata. Yun, nagakot lang sa amin. Diyan lang sa likod. Faulty wiring, jumper, open flame, mula sa naiwang kandila o kalan. Yan ang mga pangkaraniwang dahilan ng sunog. Pero ang mas malalim na dahilan, ang ating kampanting pag-uugali. Yung kaisipan nating okay lang yan o hindi naman siguro tayo masusunugan. Sa sobrang dikit-dikit ng mga bahay dito, ang pagpapabaya ng isa ay parusa sa libo-libo. Wala po talaga kami lang isalba. Ultimo nga po damit na suot namin, yun lang po talaga na isalba namin eh. Wala po talaga. As of 11 p.m. March 6, 2020.
Naganap ang malaking sunog na umabot sa Task Force Bravo. Naimtik tayo, alauna yung punto. 1070, Task Force Bravo, Lia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City, March 7, 2026. Need water supply. Ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa klase ng materyales sa lugar. Sobrang bilis ng pagkalat ng sunog doon dahil dikit-dikit yung mga kabahayan, densely populated area at hindi lamang dikit-dikit na mga konkreto kundi dikit-dikit na mga light materials. No? So, ang apoy kasi ay nagdodoble yan in every 30 seconds tapos nagpa-flash over na in 3 minutes. Pero kita naman natin yung pinag-uusapan nating sunog ay sobrang dikit-dikit po yung mga kabahayan doon kaya napakabilis po ng pagkalat ng sunog. Yung sunog po ay naging conflagration talaga. Dahil sa dikit-dikit na kabahayan na gawa lang sa light materials, naging mabilis ang tinatawag na heat transfer. Mula sa conduction o pagdidikit ng mga dingding hanggang sa radiation kung saan ang sobrang init ng paligid ay sapat na para husaring lumiyab ang mga katabing bahay. Yan lang po yan sa unahan ng alunghang highway lang siya. Nag-start. Siyempre, hindi mo inaasahan na nagkaroon ng yan, ihip ng hangin. Isa yan, sa problema pagka nagkaroon ng sunog dito. Imbis na doon lang, lumakas ang hangin, yun nangyari, umikot. Akala nga namin, stop na dito, tumuloy pa. Hindi kami nagpanik kasi malit pala yung sunog, may bumbero na tatlo eh. Kaya sabi ng mga kapitbahay namin, huwag kayo magpanik, kaya yan akulahin. Sabi nila. Kaya ang nangyari, maya lang, nandyan na yung sunog, wala na, hindi na kami nakapagligtas ng gamit. Tumakbo na lang kami kaysa naman nasunog kami. Hindi lang bahay ang natupok, maging ang mga alagang hayop na hindi nakalabas at mga ari-ariang naipundar ng ilang dekada, naging abo sa loob lang ng ilang oras. Sa pagtaya, aabot sa 4,000 pamilya ang nawalan ng masisilungan. Hindi biro ang pag-apula sa isang napakalaking sunog. Sa ilalim ng Task Force Bravo, nagtutulong-tulong ang mga bumbero at mga volunteer para hindi na ito kumalat sa mas malawak pang area. Ang alarma kasi nagsisimula sa first alarm hanggang second, third, fourth, fifth. So ang minimum namin na additional dyan ay bawat alarma 4. No, from our end, no, from WFP. Siyempre, mas marami pong rumiresponde dyan kasi ang aming kinukonsidera dyan for efficiency din at para mas effective yung hindi natin kukuyugin yung maliit na sunog, ilabas natin lahat ng mga resources agad. So hindi naman efficient yun, no? Kaya may running card tayo kung tawagin kung saan yung sunog, ito ang magpapadala, kung anong alarma. So para sa efficiency naman to, yun, no? At effectivity pa rin. Kung kailangan na ng mas maraming truck at mas maraming personnel, so inaakyat natin yung alarma. So minimum yan ng bawat alarma ay 4. Sa Nia Road, hindi lang apoy ang kalaban. Dahil sa sobrang tindi ng singaw at init ng paligid, ang mga bahay na hindi pa man nadidikitan ng apoy ay kusa ng nagliliyab. Ang heat transfer kasi pag dating dyan sa sunog, hindi lang naman sa convection or yung mainit na hangin or usok, no? Meron pa dyan yung radiation. Pag once talagang conflagration na ay through the medium of atmosphere, yung mainit na paligid lang talaga ay liliyab na yan. No? So nagsisimula sa conduction dahil magkadikit, no? Contact between two houses, then nagiging convection dahil sa usok na,
Then hanggang radiation na yan, no? Yung sobrang init na ng paligid, sabay-sabay na lang yan lumiliyab. Simultaneous na siyang lumiliyab. Isa pang naging hamon sa mga bumbero ay ang dami ng tao sa lugar. Alas 6 ng umaga, sa wakas ay naapula na ang apoy. Pero sa paghupa ng init, doon naman rumihistro ang lamig ng katotohanan. Wala na silang babalikan. Wala na po talaga. Kahit damit. Ito, ilang araw na. Wala na yung mga gamit. Importante, may buhay na niligtas ng... Ito na ang pang-5 beses na dumanas ng sunog ang ilang bahagi ng residential area. Sa kabila ng paulit-ulit na trahedya, bakit kaya gusto pa rin nilang tumira dito? Kaya ilang sunog na po nangyari dito. Sa tuwing masusunog po ito, nandito kami. Sanay na sanay. Sanay naman po kami, kaya lang ito ang pinakamalalang sunog na nangyari. May mga dumaan sa ilang dekadang hirap para lang mayroong sariling tahanan. Pero sa isang iglap, naging abo ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Siguro po nasa 30 years na rin po na kami dito. Kasi mga 1990 po, nandito na kami. Sa Niya eh. Doon po kami, sa babaan pa na kami. Kaya ilang sunog na po nangyari dito. Sa loob na sa tuwing masusunog po ito, nandito kami. Huwag na kayong magpundar. No? Kung ganito lang naman din na paulit-ulit. Sa ngayon ay pinanghahawakan ng mga biktima ang pangako ng muling pagbangon habang hinihintay ang tulong ng gobyerno. Antayin muna natin yung go signal ng, ng government, ng LGU kasi mahirap na yung gagawa ka tapos magkakaroon ng click stick na sana ayusin na lang ng gobyerno natin. Ang insidenteng ito ay isang paalaala. Ang pag-iwas sa sunog ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno, kundi nagsisimula sa loob ng ating mga tahanan. So yan po ang talagang panawagan natin sa pag-iwas sa sunog ay talagang nagsisimula sa ating sariling mga tahanan. Kaya yung aming tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa, ito ay talagang panawagan sa pagkakaisa, pagtutulungan at para maprotektahan natin ang ating pamilya at ari-arian. Masakit tingnan ang ganitong tanawin. Pero sana ang abo ng sunog sa Barangay Pinyahan ay magsilbing aral sa ating lahat. Ang pag-iingat ay hindi lang para sa sarili mong bahay. Ito ay para sa kaligtasan nating lahat. Huwag nating hintayin na maging abo ang ating pinaghirapan bago tayo matuto.